Ang pagtatayo ng isang mas malaki at mas mahusay na gusali ng terminal ng pasahero sa paliparan ng Siargao ay magsisimula sa Biyernes, isang hakbang na inaasahan na higit pa sa triple ang pang-araw-araw na kapasidad nito mula 200 hanggang sa hindi bababa sa 750 na mga pasahero sa sandaling makumplito. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Inihayag ng Department of Transportation (DOTR) noong Martes, na ang pagtatayo ng pinalawak na passenger terminal building sa paliparan ng Siargao ay magsisimula sa ika-8 ng Agosto. Sa isang pahayag, sinabi ng DOTR na ang bagong terminal ay inaasahan na triple ang pang-araw-araw na kapasidad ng paliparan at mapahusay ang karanasan sa paglalakbay para sa mga turista. Mula sa kasalukuyang kapasidad nito ng 200 mga pasahero bawat araw, ang na-upgrade na terminal ay inaasahan na mapaunlakan ng hindi bababa sa 750 na mga pasahero sa sandaling makumplito ang konstruksyon. Ang pagpapalawak ay bahagi ng isang nakabundle na unsolicited proposal na isinumite ng JG Summit at PhilInvest Group sa ilalim ng isang public-private partnership deal, na kasama rin ang modernisasyon ng mga paliparan ng Davao at Bicol. Upang mapalakas ang koneksyon at turismo sa buong bansa, nais ng gobyerno na i-privatize ang 10 higit pang mga paliparan sa rehiyon sa pamamagitan ng mga pampublikong pribadong pakikipagsosyo sa pamamagitan ng 2028. Upang gawing mas kaakit-akit ang proyekto sa mga namumuhunan, ang gobyerno ay naghahanap upang i-bundle ang maraming mga paliparan sa ilalim ng isang solong kontrata. Ayon sa PPP Center, ang 16.05 bilyong pesos bundle na proyekto sa paliparan ay may kasamang development, operasyon, at maintenance ng Davao International Airport, at Bicol International Airport sa loob ng 30 taong panahon ng konsesyon, at 15 taong panahon ng konsesyon para sa Siargao Airport. Ang PPP Center ay inendorso ang panukala sa DOTR sa pamamagitan ng Civil Aviation Authority at ang Davao International Airport Authority. Samantala, nakipagpulong si Pangulong Marcos sa mga nangungunang executive ng GMR sa Taj Mahal Hotel sa New Delhi noong Miyerkules, ang ikatlong araw ng kanyang pagbisita sa estado dito. Ang GMR Group, isang madiskarteng kasosyo ng Sangley Aerocity Project, ay kasangkot sa pagbuo ng isang internasyonal na paliparan at nakapaligid na Aerotropolis sa Sangley Point sa Cavite. Nilalayo ng Sangley Airport na tulungan na ma-decongest ang Metro Manila's Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Ang proyekto ng Sangley Airport, na binuo sa ilalim ng isang pampublikong pribadong pakikipagtulungan na pinamumunuan ng pamahalaang panlalawigan ng Cavite, ay idinisenyo upang maging isang alternatibong internasyonal na gateway na makukumpleto. Ang proyektong airport, na direktang nakahanay sa prioridad ng gobyerno upang mapabilis ang pag-unlad ng infrastruktura at maakit ang mga pamumuhunan sa dayuhan, ay inaasahang lumikha ng 10,000 hanggang 15,000 na trabaho, sa tinatayang gastos ng 3 o 4 na bilyon US dollars. Ang proyekto ay inaasahang makabuo ng mga direktang kita ng 300 hanggang 500 milyon US dollars. Samantala, ang International Container Terminal Services, Incorporated, ICTSI, ay nakatakdang magtayo ng container terminal sa Bawan, Batangas, na nagkakahalaga ng $800 milyon, nihayag ng Razon-led port operator. Bagong terminal ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang para sa Southern Luzon, sabi ni ICTSI Executive Vice President Christian Gonzales sa isang pahayag.
We are building a world-class facility that will unlock a wave of economic benefits for the region and the country. Sabi ng ICTSI, ang pagtatayo ng bagong International Container Terminal ay magsisimula sa unang quarter ng 2025, at magiging pangalawang pinakamalaking pasilidad ng container, sumunod sa Manila International Container Terminal, MICT. Sa unang pwesto na naka-schedule para matapos sa katapusan ng 2027, ang terminal ay magiging isang catalysta para sa paglago ng ekonomiya sa buong Southern Luzon, na lumilikha ng mga trabaho at nagpapabilis ng pag-unlad ng rehiyon. Sa sandaling makumplito, ang terminal ay inaasahang makakaakit ng paglago ng ekonomiya sa buong Southern Luzon sa pamamagitan ng paglikha ng mga karagdagang trabaho at pagtulong na mapabilis ang pag-unlad ng rehiyon. Ang terminal ay magkakaroon ng kapasidad na higit sa 2,020,000 talampakang katumbas na kapasidad ng mga unit, na nagtatampok ng hanggang 900 metro ng pantalan at mga 8 ship-to-shore gantry crane. Matatagpuan humigit kumulang 120 kilometro sa timog ng kabisera ng Pilipinas. Ang pasilidad ng Bawan ay magiging pangunahing internasyonal na gateway para sa mga shippers na nakabase sa Calabarzon o sa rehiyon ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, at Quezon. Sinabi ng ICTSI na ang terminal ay makakatulong din sa pagsulong ng layunin ng renewable energy ng bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pangangailangan sa pangangasiwa ng dagat na kinakailangan para sa mga renewable tulad ng offshore wind projects. Ang pasilidad ay magbibigay daan din sa ICTSI na mahusay na balansehin ang mga pangangailangan sa kapasidad sa parehong Metro Manila Consumption Center at Calabarzon sa pamamagitan ng bagong Bawan Terminal at MICT.